Breaking stereotype ng Binibining Pilipinas hindi umubra sa Miss International. Hello Prowelos, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Nandito na nga ako sa aking review and analysis sa naganap ng Miss International 2024. At ang saya ko, grabe. Kasi ang Miss International 2024 level up in all aspect sa kanilang grand finale and coronation night. At kung masasabi lang natin yung pailaw, oh my gosh. Lumi-level up. Ang stage, medyo maliit, but still, yung ilaw talaga is amazing. Makikita mo lahat mga eksena, ang ganda ng kanilang opening, ang kanilang production, ang ganda ng mga pa-national costume ng mga kandidata at hindi nawawala sa tradition. Kung baga, the Miss International na nakilala natin dati, ay ganun pa rin pero mas maliwanag na version. O, di ba? Kudos sa Miss International kasi at least, 'di ba, yung hinihiling kasi ng tao ay ma-level up man lang yung ilaw, madagdagan at hindi na parang ano lang, nagdo-draw ng loto. Oh my God. Ganun kasi iniisip natin sa Miss International. But ngayon, nakita the music is amazing. Talagang dead man sila sa copyright kasi nga very Bruno Mars. Sabi ko, ang taray! Bruno Mars, ang kanilang evening gown. So, ang saya kasi nag-i-evolve, nag-i-improve. O, di ba? Pag nakikita tayo ng improvement, ay talagang napakasaya sa puso. O, di ba? Kumbaga, kaya na mga kumabog. O, di ba? So, the usual Miss International ay nandun pa rin pero mas glossy. Ngayon, punta na tayo sa ating top 20. Ang top 20 ay Miss Cabo Verde. Ay, before, excuse me, bago ang top 20, nag-announce muna sila ng national costume winner at nagtawag na sila ng top 10 doon. Ang bongga nung tinawag top 10. Tapos ang winner ay si Miss New Zealand. Ngayon, nagtawag na sila ng top 20. Number 1 nga, dahil sa butuhan, Cabo Verde, pasok sa banga. Next, Venezuela, Indonesia, Ireland, Cuba, New Zealand, Taiwan, South Africa, Australia, Dominican Republic, Japan, Poland, Czech Republic, Spain, South Sudan, Vietnam, Honduras, Mongolia, Bolivia, and Nigeria. Dito gumuho ang mundo ng Pilipinas kasi hindi pumasok si Philippines kahit sa semifinal. Ito na ang sinasabi ng mga Pilipino na bakit ipinanalo si Angelica Lopez sa Binibining Pilipinas ay hindi naman siya Miss International Prototype. So, lesson learned sa Binibining Pilipinas, yung kanilang breaking stereotype ay hindi uubra sa Miss International. Kasi ang Miss International, may sarili silang tamang pagpili ng kanilang mga reyna. At hindi sila mag-a-adjust sa Binibining Pilipinas or sa Pilipinas para sa breaking stereotype na yan. Kasi kung ano ang klaseng pagpili ng kanilang reyna, at yun talaga na, consistent yan. Consistent. Kasi hindi na yan Miss International kung ibahin nila ang the way na pagpili nila ng kanilang mga reyna. O diba? Dapat talaga na halos na pumasok sa top 20
facially beautiful, barbihan ang mukha, malambot ang kilos, mahinhin at akala mo ay birhen na mga babae. Ganon ang mga galawan. Binibining Pilipinas. Hindi ko sinisisi dito si Angelica Lopez dahil ganyan yung galawan. No. Kasi alam ninyo, simula sa pulpa na si Angelica Lopez ay kabugera. Bakit? Napunta sa doon, pwede naman siyang ibigay sa Globe. Pwede namang ibigay sa kanya yung, kasi in fairness naman, and to be fair kay Angelica Lopez, siya naman talaga ang nag-perform ng bonggang-bongga noong 2022. Hindi ko yung tinatanggal kay Angelica Lopez. Pero sa ngalang hindi siya ang hinahanap ng Miss International, huwag ninyong ipilit kasi sayang lang yung effort, sayang yung babae, sayang yung time, sayang yung preparation and everything. Dahil gusto ninyo breaking the stereotype. Naiintindihan ko kayo kung hindi ninyo i-break ang stereotype, ay syempre konti lang ang magpapasa ng application or magbibigay ng ang sasali sa Binibining Pilipinas. Pero sana yung standards. At least. Di ba? At least yung standard ng bilang, alam naman ninyo kung anong hinahanap ng Miss International. Sa lahat dito sa Pilipinas, ang Binibining Pilipinas, ang nakakaalam kung ano ang hinahanap ng Miss International. Bakit kayo nagbigay ng Angelica Lopez? Ginawa niyong pain, nakakaloka. As in, hindi ko sinisisi si Angelica, wala siyang kasalanan, siya pinanalo niyo eh. Siyempre, gagawin din niya yung part niya. At wala naman ako masabi kasi ginawa naman niya ang mag-tone down. Pero doon sa part ng preliminary, parang hindi nag-tone down eh. Lumambot lang. Hindi na fierce. Pero hindi pa rin nag-tone down, tapos nangangain pa siya ng airtime. So, asan yung training ng sobrang isang taon, mga ganyang eksena? 'Di ba? Iniisip ko, baka kayang palambutin, baka kayang pakuluan. Sabi ko kasi knowing the Binibining Pilipinas, alam naman nila kung anong hinahanap ng Miss International. So, nandun ako na magto-tone down talaga si Angelica Lopez ng bonggang-bongga. Pero hindi. Pinag-perform pa rin ninyo ng kung ano ang dapat yung galawan. Pero nandito na tayo. Wala na. Hindi na tayo pumasok. Ito siguro yung lesson sa Binibining Pilipinas na wag nang sumugal kasi kawawa si Angelica. Ako yung naawa kay Angelica. Yung hirap, pagod, sakripisyo, isang taon na sayang lang dahil obviously, ang Miss International, hindi siya yung hanap. And obviously, hindi talaga eh. Simula nung Binibining Pilipinas, nung nagulat talaga ako na siya ang Binibining Pilipinas International. Pero thankful, wala naman akong problema kay Angelica Lopez. Wala talaga akong problema sa kanya. Siya ang kinunahan ng Binibining Pilipinas, nagkaroon siya, nagrepresent siya ng Pilipinas. Kanya lang, alam naman siguro ng Binibining Pilipinas na masasayang. At hindi pwedeng iasa doon sa breaking stereotype na sinasabi. Ayun yung nakakaloka, di ba? So congratulations pa rin still kay Miss Angelica Lopez at sana ay maging okay ka, huwag ka nang masad. Hay nako, yayakapin na lang kita pag makita kita Angelica. Hindi mo to kasalanan, nakakaloka. Dapat sa group ka. So wala na yung problema, nakakaloka. Ayun, ang dakilang El Tocuyo for today's video sa Miss International ay syempre sa Colombia na asang-asa ang lahat na makakaabot siya at makakatungtong siya or makakakuha ng corona. Pero bakit? Bakit? Anong nangyari? And of course, etong si Philippines na syempre, alam naman ng sambayan ng Pilipino at alam naman siguro ng Binibining Pilipinas na may El Tocuyo talaga si Angelica. Kasi hindi nga siya ang hinahanap ng Miss International at wala talaga, napakalayo po. Kumbaga salungat talaga sa hinahanap ng Miss International yung ipinadala ng Binibining Pilipinas. Tapos ang usapan, 'di ba? Sana si Angelica na lang yung huling alay
ng binibining Pilipinas at wag nang mag-eksperimento. Kung ang inong hinahanap ng international, yun ang ibigay, nakakaloka. Marami kasing beses na yung binibining Pilipinas ang hiling magpadala ng mga eksperimento, magpapadala ng ganito sa ganitong pageant na alam naman nila kung ano yung gusto. Diba? Magpapadala sa kay Mr. Nawat ng mga Eva Patalinho, magpapadala ng mga Samantha Panlilio. Diyos ko, Purya Gabay, gusto naman ni Mr. Nawat ay Diyosahan yung beauty, tapos magaling magpasarela, hindi nila maibigay. Meron namang nagkalat ng mga babae dyan na nag-o-audition sa Binibining Pilipinas na talagang maganda ang mukha at kabugera when it comes sa pasarela. Sana kung ano yung hinahanap ng pageant internationally, yun ang ibibigay. Hindi yung susugal kayo na dahil kakalo. Ganun lang naman. Ganun lang naman yung hanas. Pero, syempre, nagtitiwala naman tayo sa Binibining Pilipinas na sana sa susunod, di ba, si Myrna Isguera ay pang MGI din yung kanyang galawan. Sana i-tone down at sana maging kung anong hinahanap ng international, yun ang magiging representation niya doon, hindi yung parang sa ibang pageant pupunta. Tingnan mo, nakakaloka. Samantalang yung mga Miss International girls na naghihinhinan at saka naglalambutan. Si Angelica naman, kung todo ikot-ikot, balakang pa siya, ikot-ikot, eksena, kembot dito, kabila, dito, kembot, tapos kung ano-ano pa, tapos yung airtime talaga, sabi ko madadali talaga dito si Angelica Lopez. Nangangain siya ng airtime ng ibang contestant, kaya tama nga ang sinabi ko. Nakakaloka. Ayun, wag na tayong mag-dwell doon. Sana maging leksyon to at maging aral at ipinain na nila at maging alay na si Angelica Lopez na, my God, sayang naman. Nakakaloka talaga. So, salamat Angelica at kahit papaano inilaban mo rin talaga kami sa Miss International ng bonggang-bongga. Kahit alam naming lahat na hindi ikaw ang hinahanap ng Miss International, sinuport ka pa rin ng sambayan ng Pilipino dahil ikaw ang pinadala ng Binibining Pilipinas dahil nagtitiwala din kami sa iyo. Pero ang ending, hindi talaga ikaw yung hinahanap. Ayun, pumasok na tayo sa ating top 8 after the swimsuit competition. Syempre, yung mga kabugera, nalaglag na lahat ng mga kabugera. Nilaglag na at ang mga babaihan at saka malinis ang kilos ang nakapasok lang sa top 8. Yung pa-demure lang, pa-sweet, sila Bolivia, si Indonesia, si Czech Republic, si Venezuela, si Poland, si New Zealand, Vietnam, at saka Spain. Siyempre, makikita mo sa top 8, Diyosa. Mga Diyosahan, mga Barbihan, talaga lang naman. Wala ka nang may masasabi talaga. Mukhaan ang labanan, perfect. Barbie talaga silang 8. Tapos, nagbago na ang Miss International. Wala na silang pa-free speech. Ang Miss International ay bunutan na rin ang kanilang Q&A. May 8 question, may 8 category, bubunutin nila isa-isa at masusurprise sila kung saan silang category mapupunta. And, yun na yun, ang kanilang final question. Kung baga hindi na kailangang pahirapan, kailangan talagang pines ka lang talaga, kailangan pa-demure ka lang talaga, kailangan prinsesa ang kanyang mga eksena, kailangan sweet-sweetan ka lang talaga at simplihan lang dapat, hindi yung bardagulan. Salitang bardagulan, wala yan sa Miss International. Salitang puksaan, wala yan sa Miss International. Salitang pabebe, ang sa Miss International, salitang pademure at salitang mayumi, marikit, mga ganyan. O alam nyo na, kaya huwag kayong humanas-hunas, huwag ninyong ibabash yung Miss International kung bakit hindi nakapasok si Philippines. Kasi ever since the world began, yun na rin talaga yung hinahanap nila. Ayaw lang matigas lang talaga yung ulo ng organization natin dito sa Pilipinas at magpapadala ng kung ano-ano dyan na alam naman nilang hindi mananalo doon. Simulat sa pool pa lang, nakakaloka. So ngayon, itinanghal na hindi muna. Dito muna tayo sa mga continental queens. Tinanghal na Miss International Europe, Ireland, Miss International Asia Pacific, Japan, Miss International Africa, Cabo Verde,
and Miss International America, Cuba. Di ba? Ang saya-saya ng bonggang-bongga. Tapos, meron pa silang very award, Miss Fitness Honduras. Siguro siya yung pinaka, parang feeling mo healthy. Best in evening gown. Pero, take note, best in evening gown yan. Hindi umabot ang top 20. Kasi hindi naman kasi pabunggahan to ng gown sa Miss International. Kailangan talaga finesse lang ka talaga, mahinhin, mayumi, marikit, o di ba? Tapos mukha kang mamahalin, yung mukha kang malinis, yung mukha kang amoy mabango. Pag tinitingnan ka, yon ang Miss International. Ulitin ko lang Binibining Pilipinas, baka hindi pa ninyo alam, i-review ko lang sa mga bago sa administration ngayon sa Binibining Pilipinas. Kakaloka. I-review ko lang ha, yung mukhang mamahalin, yung mukhang malinis, at saka mukhang mabango ang ipadala ninyo. Hindi ko naman sinabing hindi walang ganun si Angelica. Nakakaloka kasi kayo. Alam naman ninyong hindi yun yung prototype na hinahanap. At syempre, ang Miss Photogenic, the very bubbly Mexico na nakakaloka na in-expect ng lahat na nakakapasok din sa top 8. Pero wait din siya makapasok doon sa top 20. Kung baga tatlo ang El Tocuyo, Colombia, Mexico, Philippines. O, ganon. So, congratulations sa mga special award. At syempre, ito na nga, si Indonesia ang 4th runner-up. Ang 3rd runner-up, ito naman si Venezuela. Ang 2nd runner-up, si Spain. Ang 1st runner-up, Bolivia. Very pretty. Ang liit ng ulo, ang liit ng mukha, maluwag ang crown. Kakaloka sana all. At syempre, ang Miss International 2024 ay si Miss Vietnam. First ever from Vietnam na manalo ng Miss International. Congratulations talaga ng bonggang-bongga. Deserve na deserve kasi alam nila yung prototype na hinahanap ng Miss International. Binibining Pilipinas, baka naman, di ba? Kasi last year, no, 2022, ay 2019, talagang pasok talaga din talaga yung mga manok from Vietnam. At ngayon, nakuha na din nila ang corona. Congratulations talaga kay Miss Vietnam. Ang hirap ng pangalan mo, kaya Miss Vietnam na lang. Ayun, congratulations sa Miss International for job well done. Again, sa mga Pinoy, huwag i-bash ang Miss International. Wala silang kasalanan. Yung prototype na gusto nilang manalo at kung gusto nilang maging queen, nagsistick lang, hindi nagbabago. Yung ating organization dito sa Pilipinas, yung breaking the stereotype, kinemorap, ay hindi talaga uubra yan. Kasi hindi mag-a-adjust ang Miss International sa mga pakulo dito sa Pilipinas. Okay, nakakaloka. So, sana naman, kung hindi kayo pang Miss International, sa mga girls na gustong sumali sa Binibining Pilipinas, huwag na kayong umattempt na sumali. Kung feeling nyo pang Miss Globe kayo, doon, join. O kaya, pang Miss International, feeling nyo Barbie ang mga fest, mga ganyan. Sumali kayo dyan sa Binibini. O, diba? At sana naman yung quality talaga ng Binibini is always a Binibini. Nakakaloka. Yung mga kabugera yung pinapanalo nyo, the problem is, hindi naman yan yung hinahanap sa international stage. So, nagsayang lang tayo ng effort, nagsayang lang tayo ng suporta, nagsayang lang tayo ng boto, nagsayang lang tayo ng araw, ng oras, magpadala doon. Nagsayang din kayo ng pera nyo, kasi pera nyo yan, di ba? Nagsayang din kami ng effort sa kakasupport, ay wala naman pala, kasi nga hindi nga yun yung hinahanap. O, di ba? Sasabihin niyo wala naman kaming ambag, kami naman gumagastos, paano? Kayo nga, syempre, nakakalungkot naman bilang pageant fan, support ka dun. Tapos, alam naman namin na hindi yun, aasa kami ng very light. Pero anong nangyari? Samantalang noong 2022 at 2023, napakadaming Diyosa at mga Barbihan ang mukha. Hindi nyo pinanalo. Nakakaloka. Anong gusto nyong mangyari? Kung gusto nyo yung kabugera, doon sa Miss Globe nyo ipadala. Nakakaloka. Napansin nyo ba, guys? Yung 2022 at 2023 at 2024?
Pang Miss International Beauty ni ano, nung pinadala ngayon sa Miss World, dapat kabog, nakakaloka. Pang Miss International yung beauty yung nilang yung pinapadala sa Miss Globe. Tapos yung pinapadala sa Miss International, pang Miss Globe. Oh, di pa nakakaloka. Hay nako, puro na akong hanas dito. Pasensya na binibining Pilipinas. Kasi ba naman, wala nang breaking stereotype na yan. Dapat mag-stick kayo doon kung ano, alam naman ninyo alam naman ninyo yung hinahanap Sana wag na. Kung walang mag-audition, di okay lang na 2015 yung kasali sa Binibining Pilipinas. Suportahan naman namin Suportahan niya ng mga Pilipino kasi Binibining Pilipinas yan. Basta, ipadali niyo yung Barbie na alam na hinahanap ng Miss International. O diba? Kakaloka. Ang daming gaganda sa Pilipinas. So, padala kayo ng kabugera na hindi pang Miss International. O siya na. Congratulations pa rin kay Angelica. Maraming salamat sa pag-represent ng Pilipinas. Mag-ingat ka lagi sa pag-uwi mo dito at join pa kung saan mo gustong mag-join pero parang awa mo na wag ka na sa Miss Grand. Di ba? Kasi maraming nagre-request Miss Grand ka. Parang awa na ninyo. Kawawa ka lang Miss Angelica. Kawawa, promise. Sinasabi ko sa'yo. Daming pageant, B. Ang daming pageant, huwag sa Miss Grand. Alay ka na naman, for sure. Ayan, maraming salamat. At iyan ang aking review and analysis sa Miss International 2024 at nakakalokang sermon sa breaking of stereotype ng Binibining Pilipinas. Ayun, maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Paalam! Di naman ako mahahabol. Dito naman ako sa Aklan. Charot lang.